Sa pagsisimula ng episode 7 ay ipinakita na naalaala ni Togami ang isang tagpo na kung saan ay ipinakita na habang malakas ang ulan ay nilapitan niya sila Choji at ipinakita din na mayroon isang lalaki na nakahandusay. Pagkatapos ay bigla na lang siyang natauhan dahil sa realidad ay tinatawag siya ni Choji at sinabi na siya na daw ang susunod na lalaban. Humingi siya ng pasensya at sinabi dito na mayroon lamang siya na naalaala at pagkatapos ay sinabihan niya si Sakura na umpisahan na daw nila. Ipinakita dito kung paano siya suportahan ng mga taga Lion's Head at isinisigaw ng mga ito ang kanyang pangalan at ang iba ay isinisigaw na talunin daw niya ito sa pamamagitan ng isang suntok lang. Bago siya umakyat sa entablado ay tinawag siya nila Nere at sinabi sa kanya nito na mag-iingat daw siya. Si Hayato naman ay sinabihan siya na huwag daw siyang mamamatay at si Hiragi naman ay sinabihan siya na kaya daw niya ang laban na ito. Habang si Umiya naman ay tinawag siya at nagsabi na good luck daw sa mahabang conversation. Pagkatapos ay naisip niya ang sinabi nito noong nakaraan na ang pakikipaglaban daw ay isang uri din ng pakikipag-usap sabi pa niya sa kanyang isip. Hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa din niya lubos na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mga sinabi niyang iyon. Baka sa laban na ito ay dito niya mahahanap ang sagot sa tanong na iyon sabi pa niya sa kanyang isip. Napatingin siya kay Togami at sinabi niya na iba ang kanyang pakiramdam kapag nakikipaglaban siya sa mas malakas sa kanya at pagkatapos ay sinabi niya na umpisahan na daw nila ang laban. Sinagot naman siya nito na huwag daw ito masyadong magmadali dahil ang pagmamadali daw ay hindi rin maganda lalo na sa pagkakataon na ito dagdag pa niya. Dito ay ipinakita na nagsisigawan na ang buong crowd at pagkatapos sila Nere at ang iba ay kinakabahan sa magaganap na laban. Pumorma sila at nagpakiramdaman ng kanilang distansya at dito ay unang sumalakay si Sakura sa pamamagitan ng isang malakas na suntok. Ngunit mabilis lamang niya itong naiwasan at gumawa siya ng isang counter-attack sa pamamagitan ng pagsunggab sa kanya at ito ay kanyang nahawakan. Nagawa siya nitong mapabagsak sa sahig at nang susuntukin na siya nito ay nagawa niyang sipahin ang kamay nito pagkatapos ay mabilis na kumawala dito. Dito ay sinabi ni Hiragi na nasaksihan daw niya kung papaano ito makipaglaban noong nakaraan at masasabi daw niya na ito ay talentado. Pero si Togami ang pangalawa sa mga leader at ang paniniwala ng mga ito, na ang malalakas ang dapat na nasa itaas kaya ganoon na lang ito kalakas dagdag pa niya. Pinuri naman siya ni Sakura dahil mabilis daw itong kumilos, taliwa sa itsura nito na parang mabagal sabi pa niya. Sinagot naman siya nito na kung mabilis na daw ba iyon para sa kanya tanong nito. Binabagalan na nga daw nito ang kanyang pagkilos nang sa ganon ay mas mahaba pa ang kanilang oras para maglaban dagdag pa nito. Pagkatapos ay sinabi niya na simula daw ngayon ay medyo bibilisan na niya ang pagkilos pagkatapos ay sinabi naman ni Sakura na kung ganoon ay simulan na daw niya. Pagkatapos ay mabilis itong sumalakay at pakay nito na mahawakan siya, ngunit ito naman ay mabilis lang niya naiiwasan. Sinabi ni Nere na ang ganda ng laban dahil nagagawang maiwasan lahat ni Sakura ang mga pagsalakay na ginagawa nito. Sinabi naman ni Umiya na sila Choji at Togami ang dalawang pinakamalakas sa kasalukuyan sa grupo ng Lion's Head. Ang laban na ito ay ibang-iba sa mga naunang mga laban at dapat lang talaga na seryosohin niya ito sabi pa niya. Muli siyang sumalakay ng mabilis ngunit ito ay mabilis lang din naiwasan ni Sakura at mula sa itaas ay nagawa niyang makapag-counter-attack at ito ay tinamaan sa kanyang ulo. Akala niya ay babagsak na ito ngunit nagawa din nitong makapag-counter-attack at hinawakan ang kanyang paa. Ibinagsak niya ito sa sahig at ito ay kanyang sinipa ngunit ito din naman ay naiwasan agad ni Sakura. Ipinaalaala sa kanya nito noong nasa tunnel daw sila noong isang araw ay tinawag daw niya itong duwag. Ang sinabi daw niyang iyon ay hindi niya makakalimutan at talagang nagpakulo daw ng kanyang dugo dagdag pa nito. Ang paraan daw nito ng pakikipag-usap ay hindi maganda ang dating para sa kanya sabi pa nito habang siya ay inaapakan. Nagawa niyang makalayo at siya naman ang gumawa ng pagsalakay at hinawakan niya ito sa kanyang katawan. Pagkatapos ay hinawakan naman ni Togami ang kanyang ulo at ito ay kanyang inihampas sa sahig. Ang counter-attack na ito ay nagdulot ng pinsala kay Sakura at ang buong crowd ay nagsimulang magsigawan ng malakas. Ang iba ay isinisigaw na durugan na daw niya ito at ang iba naman ay sinasabi na hindi na daw ito makakabawi. Ipinakita din sila Nere na nagulat sa nangyari ganun din ang iba nilang mga kasamahan.
Hinawakan niya ito sa kanyang damit at sinabihan siya na hanggang doon lang daw ba ang kaya niyang ipakita. Sinabihan pa siya nito na hanggang salita lang naman daw pala ang kaya nitong ipakita at yun lang ang meron siya para magmukhang cool sa paningin ng ibang tao, sabi pa niya. Kung hindi mo ipapakita sa harap ng maraming tao na malakas ka, ang pangarap mo na maging pinakamalakas ay magiging panaginip na lamang, dagdag pa nito. Pinilit niya na sumuntok ngunit hindi ito tumama at sinabihan lang siya nito na siya daw ay nagsasalita pa kaya wag siyang bastos. Pagkatapos ay nagulat siya nang bigla siyang hinawakan sa kamay nito at siya ay nakawala sa pagkakahawak nito. Sinabi niya na totoo na pwedeng mangyari ang mga iyon pagkatapos ay gumawa ito ng mga pagsalakay ngunit ito ay naiiwasan lamang nito, Gomez. Habang gumagawa siya ng mga pagsalakay ay sinabi niya na ang malalakas lamang ang may kakayahan na gawin ang mga iyon at hindi mo maipapakita sa sarili mo na malakas ka, kapag hindi mo ito pinatunayan sa harap ng mga tao. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng malakas ng pagsipa at ito ay direktang tumama sa kanyang ulo. Nagulat sila ni Rei sa pagsalakay na ginawang iyon ni Sakura at ipinakita si Choji habang masayang pinapanood ang magandang laban. Pagkatapos ay sinabi niya na kung iyon daw ang nakikita nito sa pagkatao niya katulad ng sa mga taong ayaw sa kanya ay katulad nila na hindi siya matatalo nito, sabi pa niya. Muli siyang sumalakay at nagpakawala ng malakas na pagsipa, ngunit ito ay nasanggan niya at muli silang dalawa ay nagpalitan ng mga malalakas na mga pagsalakay. Pagkatapos ay gumawa si Sakura ng fake na sipa na akala nito Gomez na sa mukha ang target nito, ngunit siya ay natamaan sa kanyang katawan. Dito ay sinabi ng mga taga-Lion's Head na kung ano daw ba ang nangyari dahil parang nag-iba daw ang aura ng pakikipaglaban nito. Pagkatapos ay ipinakita si Rei na nagulat at sinabi na alam daw niya na malakas si Sakura ngunit hindi daw nito akalain na ganito pala ito kalakas na kayang makipagsabayan kay Togami, dagdag pa niya. Habang patuloy na sumasalakay ay sinabi niya na kapag natalo daw niya ito ay patunay lamang daw ito na mali ang lahat ng mga sinabi nito. Ang lahat ng paniniwala ng kanilang grupo na ang malakas ang dapat na nasa ibabaw ay isang malaking kalokohan, sabi pa niya. Pagkatapos ay gumawa ito ng malakas na spinning kick at ito ay muling tumama ng direkta sa mukha nito. Ang magandang pagsalakay na ito ay labis na ikinagulat ng lahat at ang laban daw na ito ay talagang napakaganda, sabi pa ni Choji. Dito ay ipinakita na nagalit si Togami at sinabihan siya na swerte lamang daw ang tama na iyon at siya naman ang gumawa ng pagsalakay at ito ay matagumpay na tumama sa sikmura ni Sakura. Ipinakita na nasaktan siya sa sipa na iyon at sinabihan siya na ano daw ba ang nalalaman nito tungkol sa Lion's Head para sabihin nito na walang kwenta ang pananaw ng kanilang grupo. Pagkatapos ay ipinakita ang isang imahe ng nakaraang masasayang alaala ng Lion's Head. Ang lahat ng mga miyembro dito ay naghahangad na kilalanin bilang isa sa pinakamalakas at ang lahat ay nanumpa para sa iisang hangarin ang maging pinakamalakas. Kaya ang paniniwala nila na ang pinakamalakas ang dapat na nangangibabaw ay hindi daw niya dapat na pinagtatawanan dahil malaking insulto iyon para sa kanila, sabi pa nito. Ang isang payaso na katulad daw niya ay walang karapatan na sabihin ang mga iyon pagkatapos ay malakas niya itong sinipa sa kanyang ulo. Muling nagsigawan ang mga tao at sinabi ng mga ito na katapusan na daw niya at hindi na daw ito makakabangon pa, sigaw pa ng mga ito. Dito ay sinabi ni Rei na ito na daw ang katapusan ni Sakura ngunit sinabi naman ni Hayato na hindi pa sa ngayon. Sinabi ni Sakura na gusto niyang ipabatid dito na iba ang kanyang mga sinasabi sa gustong gawin ng kanyang katawan. Pagkatapos ay sinabihan niya ito na dapat niyang palitan ang kanyang pangalan na Bully Club at paano mo may pagmamalaki na natalo mo ang isang tao na dati nang natalo, dagdag pa nito. Sinabi din niya na maipagmamalaki mo ba sa sarili mo kung ang kinakaya mo lang ay isang walang laban na middle schooler, kung ganoon hindi ako dapat na matalo sa iyo, sabi pa niya. Sinubukan niya na apakan ito sa mukha ngunit hindi niya ito pinatamaan, bagkus ay tinanong niya ito kung ano ang ibig nitong sabihin. Pagkatapos ay sinabi niya na ngayon ay alam na niya kung bakit daw nandito ang kanilang grupo. Nagpaalam siya saglit pagkatapos ay nilapitan niya sila Arima at Konoma pagkatapos ay tinanong niya ang mga ito. Na kung ang taga-Firen daw ay nasa kanilang teritoryo, malamang ay mayroon itong malalim na dahilan kung papaano siya napunta dito. Pagkatapos ay muli niya itong tinanong na kung ano daw ba ang ginagawa nilang dalawa sa lugar na iyon.
Sumagot naman si Kanuma at sinabi nito na nakita lang daw nila ang middle schooler na iyon sa kanilang teritoryo kaya naisip lang daw nila na pagtripan iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Arima na ang nag-suggest daw na gawin nila iyon ay si Saruwatari, dagdag pa niya. Hindi nagustuhan ni Togami ang isinagot ng mga ito kaya ito ay kanyang sinuntok at sinipa. Nagulat naman sila ni Rei at ang iba pa dahil sa aksyon na ginawa nito sa kanyang mga kasamahan, ganun din ang mga taga-Lion's Head. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Choji na itabi na lang niya ang kanyang lakas at gamitin ito sa kanyang kalaban at kailangan niya itong tapusin, sigaw pa nito. Nagbalik siya sa entablado at pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin kay Sakura sa paghihintay at sinabi na ituloy na daw nila ang kanilang laban. Dito ay ipinakita na nagbalik tanaw siya sa kanyang nakaraan noong bago pa siya maging miyembro ng Lion's Head. Ipinakita na nakikipag-away siya sa ilang miyembro ng Lion's Head at ang mga ito ay walang kalaban-laban sa kanya. Dumating ang iba pang mga miyembro pagkatapos ay nakarinig siya ng boses at sinabi na nagawa daw niya itong talunin ng siya lang mag-isa. Sigurado daw ito na malakas daw siya at pagtingin niya ay nakita niya si Choji at ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito. Pagkatapos ay lumapit siya dito at sinabihan siya na kung gusto daw ba niya na sumali sa kanilang grupo. Nagulat siya sa sinabi nito at hindi niya maintindihan kung ano ang tumatakbo sa isip nito pagkatapos ng mga nangyari sa kasamahan nito, sabi pa niya. Tinanong niya ito ano daw ba ang ibig sabihin nito at ipinaliwanag naman sa kanya ni Choji ang tungkol sa Lion's Head. Pagkatapos ay sinabihan siya na sumama daw ito para maipakilala daw siya nito sa lahat ng miyembro, sabi pa niya. Isinama siya nito sa kanilang headquarter at pagkatapos ay formal na siyang ipinakilala nito sa ibang miyembro at simula noon naging opisyal na siyang miyembro nito. Ito yung mga panahon na iba pa ang pagkatao ni Choji kumpara sa kasalukuyan nitong pagkatao. Ang dating Choji ay masayahin at ito ay palagi niyang kasama saan man sila magpunta. Dito ay kinausap siya ni Choji at sinabi na tungkol sa isang bagay at ito ay ang magiging pananaw daw nila tungkol sa ang malalakas lamang ang dapat na nasa ibabaw. Sinagot naman siya nito na sinabi na daw niya ito noong nakaraan pa at ito daw ay hindi talaga nakikinig sa kanya. Kung ganoon ay ito na ang magiging pananaw nila simula sa araw na ito, dagdag pa niya. Dito ay pinag-usapan ng iba nilang kasamahan ang tungkol kay Togami at sinabi ng mga ito na siya daw ay talagang kahanga-hanga. Ni-raid daw nila ang headquarters ng Zinc Gang at ito ay tinalo lang daw nila ng silang dalawa lamang ni Choji. Pagbalik nila sa kanilang headquarters ay ibinigay niya ang watawat ng grupo ng mga ito bilang patunay na natalo nila ang mga iyon. Pagkatapos ay tinanong siya nito na kung seryoso daw ba talaga na nagawa nila iyon ng silang dalawa lamang na mamanghang tanong nito. Tumugon naman si Choji at sinabi na tama daw ang sinabi nito at medyo nahirapan lang daw sila ng konti pagyayabang pa nito. Sinabi naman ni Togami na dahil daw sa ang bagong pinaniniwalaan daw nila ngayon na ang malakas ang dapat na nasa ibabaw kaya pinatunayan lang daw nila ito. Tinanong niya si Choji na kung tama daw ba na pinatunayan nila na dapat ay malaya nilang maipakita ang kanilang lakas para sila ay kilalanin, pagkatapos ay tumugon naman si Choji na tama daw iyon. Sinabi pa nito na maganda naman daw pakinggan na maipakita nila sa lahat kung sino ang pinakamalakas at silang dalawa daw ni Togami ang mangunguna para ipakita ito sa lahat. Pagkatapos ay isinagaw pa nito na kailangan din daw na ang lahat ng mga miyembro ay ganito ang maging pananaw tungkol sa pagiging malakas, dagdag pa nito. Noong una daw ay talagang masaya pa itong naipapakita ni Choji sa iba nilang kasamahan at masasabi niya na talagang malakas daw ito. Hanggang sa ang panatang ito daw ay kinilala na ng buong grupo at ginagawa ng karamihan ang lahat para kilalanin sila sa sarili nilang paraan. Hindi daw siya mahilig makipagkompetensya sa iba, ngunit noong sinabi iyon ni Choji ay kinailangan din daw niyang ipakita sa lahat na malakas siya habang kasama si Choji, sabi pa niya. Noong mga panahon na iyon ay masaya sila habang ito ay ginagawa at ramdam daw niya ang pagiging malaya noong mga panahon na iyon. Akala niya na dahil sa panata na iyon ay mas magiging maganda at masaya ang samahan ng grupo sa ilalim ng patnubay ng panata na iyon, ngunit ang lahat ay nagbago. Isang araw ay nakita niya ito sa itaas at malalim ang iniisip kaya tinawag niya ito at tinanong kung ayos lang daw ba siya. Tinanong naman siya nito na siya ang kanilang leader at dapat ang leader daw ang pinakamalakas.
Tumugon naman siya ng tama daw siya at dito ay sinabi ni Choji na hindi na daw siya masaya kaya naisip niya na dapat bilang leader na malakas, dapat ang lahat daw ng miyembro ay maging katulad niya na malakas din dagdag pa nito. Pagkatapos ay masaya pa siyang tumugon dito at sinabi na kung ang ibig daw ba nitong sabihin ay dapat mag-train ang mga miyembro at maganda daw iyon. Sa pag-akala na masaya ang pinaplano nito ay sinabihan niya ito na pumasok muna sila sa loob at pag-usapan ang tungkol dito sabi pa niya. Dito ay ipinakita na dumating ang kanilang kasamahan at sinabi na ang kanilang kasama daw ay sinalakay ng grupo ng Zinc na tinalo daw nila noong nakaraan. Sinabi naman ni Togame na sila na naman at pagkatapos ay niyaya niya si Choji para sana bumawi sa ginawa ng mga ito sa kanilang kasamahan. Ngunit nagulat siya sa naging reaksyon nito dahil mabilis nitong nilapitan ang kanilang kasamahan pagkatapos ay sinipa ito sa kanyang sikmura. Nagulat ang lahat sa ginawang iyon ni Choji at tinanong ito kung bakit daw niya iyon nagawa sa kanilang kasamahan. Sinabihan ito ni Choji na bakit pa daw ito bumalik matapos itong matalo ng mga kalaban. Ang pagkatalo daw niyang ito ay isang kahihiyan at hindi ito magpapakilala sa kanya bilang isang malakas kundi isang mahina sabi pa nito. Nagulat naman si Togame sa narinig nito na sinabi ni Choji at naguluhan siya sa ipinapakita nito. Pagkatapos ay sinabihan niya na ang mga katulad daw nitong mahina ay walang karapatan para manatili sa Lion's Head sabi pa niya. Pagkatapos ay tinignan niya si Togame at sinabi na tama daw ang lahat ng kanyang sinabi. Tinanong naman siya nito na kung bakit daw bigla ay naging iba ang pananaw nito sa pagiging malakas at bakit kailangan na gawin pa daw niya iyon sa kanilang kasamahan. Sinagot naman siya nito na dahil siya ang leader at siya ang pinakamalakas kaya malaya siyang gawing ang lahat ng bagay at ito ay hindi daw niya ibibigay kanino man. Sinabihan pa siya nito na nakapagdesisyon na daw siya at kung hindi daw niya gusto ang kanyang bagong patakaran ay malaya daw siya para umalis. Napatingin lang siya dito at tila ba nag-ibang bigla ang ihip ng hangin dahil sa bagong desisyon na iyon ni Choji. Nilapitan niya ito at sinabi na nakuha daw niya kung ano ang gusto niyang ipabatid sa lahat. Hinawakan niya ang jacket na hawak nito at nakiusap na gagawin daw nito ang mga sinabi niya, pero dapat daw ay manatili itong palaging nakangiti sa lahat. Simula daw noong araw na iyon ay nagdesisyon siya na baguhin ang kanyang sarili at sinabi na kailangan niyang manatiling nasa tabi nito. Sa kabila ng pagkubli sa salitang ang lakas ang dapat na nasa ibabaw ngunit ang katotohanan ay isang malungkot na nakaraan na gusto niyang maibalik ang dating saya. Kailangan niyang manatili at pangalagaan ang Lion's Head hanggang sa dumating ang araw na bumalik ang dating saya sa mukha ng ulo ng Lion's Head sabi pa niya. Pagkatapos ay bumalik ang eksena sa kanilang laban at dito ay muli silang nagpalitan ng mga pagsalakay. Dito ay nagawa niyang matamaan ito sa kanyang tagiliran at pansamantala itong napahinto. Sinabihan siya ni Sakura na bakit hindi daw niya ibinibigay ang lahat at sinagot naman siya nito na kung ano daw ang ibig nitong sabihin. Bakit daw sinasadya niya na hindi ito patamaan ng kanyang pagsalakay at bakit hindi daw niya iniiwasan ang kanyang pagsipa tanong pa nito. Tinanong siya nito na kung ano daw ba ang gusto nitong subukang patunayan sa mga ipinapakita nitong pagkilos. Sa pagtatapos ng episode 7 ay sumagot naman ito habang iniisip ang ilang bagay at tinanong din niya ang kanyang sarili na kung ano nga ba ang gusto niyang patunayan.